namin. Sinungaling ka. Mahal kayo ng anak nyo, tapos nagagawa yung gulpihin ng anak nyo. Hindi ba kayo naawa? Ito ang kinahinatnan ni Jovenel Baltasar matapos niyang bugbugin ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Roland. Ngayon, sa loob ng malamig na selda at sa sarili niyang lengguwahe ipinaramdam sa kanya ang pananakit na iminulat niya sa kanyang mga anak. At 13 ng Hulyo, nagsadya sa Bitag Action Center si Emelita Baltasar kasamang 2 anak na sina Jenny at Roland. Hiling na mag-iinang huwag munang palayain ng butangerong nilang ama na si Jovenel Baltasar o Benji na nakapiit sa loob ng Police Station 3 sa Navaliches, Quezon City. Pagod na kami, ayaw na namin siya makasama. Maraming chance na binigay namin sa kanya, kaya nga nagtagal lang ganito. Edad ko, 20 years old na ako. Nandito pa, magkasama pa rin kami dahil sa kakapasensya. Gusto na namin mangyari, huwag mo na siyang palabasin hanggat hindi pa kami nakakalipat ng bahay. Bala kasi namin umalis. Para pag nakalabas na siya, hindi niya na kami madatnan. Binugbog umano ni Benji ang 6 na taong gulang niyang anak na si Roland. Ayon kay Jenny, simula pa raw pagkabata, pananakit ang kanilang nararanasan. Wala po kasi nung maliit pa kami, sinasaktan niya kami. Tapos, hinahayaan lang namin siya kasi sabi nila disiplina daw yun. Dagdag pa ni Jenny, hindi raw ito ang unang pagkakataon na naipakulong na nila ang kanilang ama. Nakakulong siya, pinalabas ko siya dahil naisip ko tatay ko pa rin siya. Pero sabi ko sa kanya, ikaw pag sinasaktan mo ba kami, naisip mo ba na kahit pa paano anak mo pa rin kami? Ipinakita ni Roland sa bitag ang kanyang mga sugat sa mukha at gasgas sa katawan matapos siyang paluin ng walis tingting. Inabol ako. Pinalo ako ng hinila ko para basura. Kasamang anak na si Jenny, agad tinungo ng Bitag Strike Force ang Station 3. Pagdating sa presinto, agad naming hinanap si Benji. Sa masikip na seldang ito, nakita naming animoy maamong tupa si Benji. Hindi namin masisisi si Jenny sa kanyang pagmamatigas na huwag munang palayain ang kanyang ama. Ayaw ko palabasin ang anak mo. Palabasin ba natin to? Hindi ka na muna palabasin hanggang di pa kami nakakatayo kasi natatakot na lang. Lalayo muna. Hindi mo niya okay? Nang tanungin namin kung ilang taon na ang kanyang anak. Ilang taon na itong anak mo sa palagay mo? Ilang taon na? Ilang taon na siya? Loko-loko pa pala anak mo, hindi mo alam kung ilang taon na, 18. Pero sa kabila ng takot at hinanakit ni Jenny, ipinakita pa rin niya ang tunay na kahulugan at pagmamahal ng isang anak sa kanyang ama. Mahal kita kahit sinasaktan na. Oh, yun pala. Ano? Bakit na pala anak mo? Nakita mo yun? Mahal ka pala anak mo eh. Pakinggan ang payo ng nakababatang kakosa ni Benji. Manong, loko pala kayo, Manong. Hindi ko pala kasi. Kinuwi ka namin ama namin. Sinungaling ka. Mahal ka pala anak mo eh. Sinasaktan mo ko eh. Naalala mo yun pa. At nabago mo yun sa isang rin ng sigarilyo pa nang hindi ka sa akin pag meron naabutan kita. Mahal kita eh. Oo, nakita mo yan. Yung Manong, mahal na mahal kayo ng anak nyo. Tapos nagagawa yung gulpihin ng anak nyo. Hindi ba kayo naawa? Isang mensahe ang binitiwan ng Bitag para kay Benji. Yan ang lengguwahe mo sa anak mo ngayon. Kinakausap ka lang ng anak mo sa lengguwahe mo. Eh, sa pamamagitan ng bitag. Bitag yan. Dahil yung lengguwahe mo, sinasalita ko ngayon sa pamamagitan ng anak mo. Yan ang lengguwahe na alam mo. Pananakit, pambubugbog. Ipinakikita ko sa iyo kung paano yung lengguwahe mo at matututo ka sa sarili mong lengguwahe. Babala ng Bitag sa mga magulang na walang pakundangan kung bugbugin ng kanilang mga anak at asawa. Hindi kami mag-atubiling kumilos pronto sa oras na may magreklamo laban sa inyo. Si
Siguraduhin namin ang inyong kamay na bakal ang maghahatid sa inyo sa kalaboso. Laging